Salamat po sapagkat araw-araw na meron po kami kinakain. Pagpapala mo biyaya mo at nakakain namin ang gusto na namin kainin, Panginoon. Ito po ay blessing mo. Salamat sapagkat hindi ka po nagpapabaya sa amin. Kaya po, pinupulit ka namin sa araw na ito. At nasalawin din namin ang aming po mga kasamahan. Lord, mahabag ka po sa kanila. Naway, kausapin mo sila sa kanilang mga puso. Maglaan sila ng panahon na ikaw ay tawagin, ikaw ay kilalanin, makinig sila ng iyong salita, sapagkat ito po yung magiging tulong sa kanila. Sapagkat kung sa kami, Panginoon, ay nagbibigay ng panahon sa iyo. Lord, nagsabi mo sa iyong salita, kapag inuna ka namin, ang lahat ng bagay ay dadagdag mo sa amin. Kaya salamat, Panginoon, na sa ating maribig po, palagi ka niyo po inuuna at ibibigay siya ng honor sa iyo, at ibibigay siya ng honor sa iyo. I-honor mo po, Panginoon, yung kanya pong pagkilala sa iyo, Panginoon. I pray na mga kasama din namin, sila din po gano'n na po naging damdamin. Ito po ang aming pinagpanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun. So, basahin lang po natin yung nakasulat po sa 1 Corinthians, chapter 16, mga kapatid. At, ito po yung nakasulat sa verse 13. Ano po ba? Chapter 16 po. 1 Corinthians 16. May nakasulat po sa 13 to 14 verses. Verse 16 po ako magsisimula. Chapter 16 po. Chapter 16. Apo. Unang Korinto, yan. Tapos po, may nakalagay po sa verse, nakasulat po sa verses 1 Korinto. 13 to 14. Yan. Chapter 16, Pastor. Opo. Verse ano po? 13 to 14. Pakukas na pananalita. Aha. Ayan. Ni Pablo po. Doon po. Ayan. Sige po. Basahin mo Ate Maribel. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Tama. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Ayun. Amen. First, maganda po, no? Yung binasa sa atin ni Ate Mavic. So, maganda po yung yung pagkaka-compose po ni Apostol Pablo po diyan po sa binasa po natin na ang sabi po niya, magpakatatag kayo. Tama po ba? Opo. Watch ye, stand fast in the faith. Kasi po ang pananampalataya po talaga, mga kapatid, no? Ako po naniniwala no na ito madalas naririnig ko kay Ate Mavic to, no? At gusto kong i-quote si Ate Mavic dito. 'Di ba sinasabi po natin na kailangan nating gumawa para sa Diyos. Tama po ba, mga kapatid? No? Amen. So, ang totoo po nun, ginawa ng Diyos ang lahat, no? Para tayo po ay tawagin po niya. Para tayo po ay makaunawa tungkol po sa kaligtasan. Amen po ba, mga kapatid? No? So, galing po sa Diyos ang lahat. Tulad po sa John 3:16, di ba naalala niyo po yung talatang yan, ang sabi ay, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. So, yung salita po doon, sabi po, ibinigay, no? Ibig sabihin po, kung ang Diyos hindi magbibigay, wala tayong access sa Kanya, walang biyaya, walang kaligtasan, walang mapupunta sa langit ni isa sa atin. So, yung po ang yung po yung gustong ipunto po ng Panginoong Jesucristo. So, dahil may nagbigay na Diyos, nagkaroon po tayo ng pag-asa ngayon na makilala ang Diyos at makilala natin yung kanyang ginawa sa atin. So, yun nga po yung maganda doon. Ang sabi po ay, kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya. Yun yung word. So, mahalaga mga kapatid, no, yung pagkakaloob. Amen po ba? Kasi dahil sa puso ng Diyos na ipinagkaloob niya, nagkaroon tayo ng connection sa Diyos. Paano yan kung halimbawa po, nagdamot ang Diyos? No? Hindi niya ginawa yon. So mga kapatid, wala na tayong pag-asa sa mundong to. Yan ang nakakalungkot doon, ano? Sabi nga po ang Diyos ay mabuti, kaya pinakita niya po na dahil sa kanyang pagkakaloob ng kanyang anak,
ang sino mong sumampalataya ay hindi mapahamak. So yun mga kapatid, ano po yun pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. No? Pag-ibig po yun. Ang pag-ibig po, kailangang mahayag. Amen po ba? Kailangan po konkretong maramdaman. Tama po ba? Tama. Kailangan konkretong maranasan ng tao. Tama po ba? Di ba, Timabik, may mga tao na love kita, no? Pero wala kang nararamdaman, no? Love pa talaga. Parang ganun po, no? So, parang Salita lang, wala salita lang, pero wala naman sa gawa. yun po ang mahirap, mga kapatid, no? Kaya si Pablo po ay nagsabi sa atin na ang pananampalataya ay pagtibayin natin, pero alam natin na ang pananampalataya po ay nagiging matatag kung alam natin na kalaki po nito ay ang pag-ibig po. Amen po ba? So, ano po yan eh? Sabi nga po, di ba, nananatili ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila, sabi po, no? Ng 2 Korinto 13, mababasa po natin doon sa huling verse, ang sabi, but the greatest of these is love. Oh, yes. So, di ba naalala niyo po yun? Kasi wala kang faith, at dahil meron kang faith, pero wala kang love. Ay. Puro ka pananampalataya ng pananampalataya, pero pwede pala niya salita ng Diyos siya ng salita, pero wala siyang pag-ibig. Example na lang po ay yung dating napalitaan natin na ibang sekta, pastor. Opo. Pahayag ng Salita ng Diyos. salita ng Diyos. Pero sa kabaligtaran pala, kabukitan pa lang kanyang ginagawa. Opo. Walang pag-ibig. Opo. Walang pag-ibig sa miyembro. Tama. Walang pag-ibig sa kapwa. Opo. Dahil nagagawa niyang ibenta sa ibang bansa ang kanyang Tama. miyembro. Opo. Wala ang pag-ibig. Pero nagsasalita ng salita ng Diyos. Nag-ano pa po, nag-human trafficking. Kasi Maraming kaso. hindi niya sinasapuso. Yung sinasabi niya ang salita ng Diyos. Opo. Isa pa nga, Sinasagawa. isa pa po doon. Parang ginamit lang niya si Diyos. Opo. May ano nga po, di ba, may mga sa ano, kahit sa ang ano talaga samahan, talagang makikita po natin yung ano May flaws. may mga flaws sa loob ba ng mga ibang church, mga born again, kahit po sa mga Catholic, o Roman Catholic. Si ano nga po, nagsusorry, sino to? Si Pope Francis ba yun? O si Pope Benedict. Sabi niya, kami po'y humihingi ng tawad sa aming mga pare na nang abuso ng mga bata, nag-pedophile. Kasi sa Amerika na ano, yung lumabas yung mga kontrobersya na yung mga pare na nang aabuso ng mga bata. Tapos wala nagsasalitang mga miyembro, siguro natatakot sila. Siguro hindi na natagalan. Sobra na yung nangyayari. Napilitan ng i-expose na yung anak ko inaabuso ni father, ganun-ganun. So ano po, no? Yun, ate Ami, sinasabi nyo nga na pwedeng nasa church, sino man tayo, pero kung wala yung pag-iral ng pag-ibig, no? Na nanggagaling po sa Diyos. Kasi kung may pag-ibig ka sa kapwa, hindi mo yung gagawin sa kapwa. Sa iyong kapwa, hindi ka mga abuso ng bata. Hindi ka Sinasabi naman ng pare. Pagdasal niyo kami. hindi ka gagawa ng Tao hindi din maganda. kami. Kahit pare kami, nagkakasala din kami. Kaya ipagdasal mo din kami. Kasi tao lang ka. Opo. Naamin naman ng pare. Opo. Kung minsan nakakagawa sila ng Opo. kasalanan. Kaya ang sabi, pag nag-minsa, ipagdasal niyo rin kami. Oo, Kailangan tama. tayo Kasi nagkakasala rin Oo. kami. Tao lang din kasi Opo, ang kami. pinupunto po talaga natin, mga tao po kasi tayo. Opo. Hindi Tao kagaya po ni tayo. Tigulo na talagang Oo. ang Hindi naman siya Diyos. Kaya nga, pero Tao lang din siya. pero pinaano niya sa mga member niya na siya ang Diyos. Ayun ang mali. Talaga, kaya yun ang tumanim sa isip ng mga tao. Kaya kahit naggalawin sila, kahit anong gawin, sumusunod sila kasi Diyos daw siya. Kaya yun ang malaking kasalanan. Kaya nga, kaya yun. Dagdag puntos sa kasalanan Oo, din yung kaya yun. Dagdag niya pang kasalanan. Kaya yun ang siniksik niya sa pag-iisip ng mga tao dagdag na puntos pa yun. anak siya ng Diyos. Pandaraya siya. Kaya lahat ng utos niya, sunod sila sa kanya na kahit nang gagalawin daw siya kasi si Diyos ang gagalaw sa kanya. Ayun. Oo, parang mga ganun nga. Abuso nga, pang-aabuso ng authority, ganyan. Pinabuso nga niya Yan Opo. yung ano sinasabi nila, yun pala yung biro. Huwag kang kikibo. Diyos ang kikibo. Meron pa ako, narinig ko pa na, di ba parang ako ang leader, mga member ko, pipilitin ko na magbibigay sila ng ikapo. Kung wala mangungutang, para lang may maibigay kay Tibuloy na ikapo. Yung Pero mo, pinapahirapan niya yung mga tao. Yung mga tao daw na walang ibibigay na ikapo, magbebenta ng gamit ko, mangungutang daw ng 5-6.
para lang may maibigay na ikapo. Kasi ako, kaya ako, winip ko sa mga member ko kasi ako rin ang maiipit doon sa pinaka-ano ko rin, pinapuot sa akin. Nadaya po Pinipirsa ko sila. rin doon yung mga member Nadaya ko. po sila ng mananampalataya. Kasi yun ang siniksik niya sa isip niya ng mga tao. Siya ang anak ng Diyos. Kaya lahat ng utos niya sunod sila. Sana all siya lang pala, no? Parang ganun. So ano po, actually ano po yun, ano? Kasi sa Biblia pong nakalagay, hindi lang naman isa ang anak ng Diyos, no? Sabi nga ng Biblia, tayo ay mga anak, no? Sa mga nananalig sa pangalan ng anak ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos, sabi ko. Kaya hindi lang, mali po yun, sinusolo niya lang, Ate Mami. Mali po yun. Kaya ang pare sinasabi, Sinusolo. ipagkasal din kami, nagkakasala din kami. Actually po, ano Dahil tao lang din kami. walang exempted po pagdating talaga sa Kasalanan. pagkakasala o kahit na sino po, Hindi kahit kagaya sino po ng sa iba atin. doon. Mahirap. Malaki sinisik niya sa isip ng mga mga tao. Siya ang Diyos na buhay. Kaya ang ano po sa atin, ang tanong, paano kaya tayo, kahit tayo po ay pwedeng magkamali, ano naman yung bagay na hindi talaga tayo magkakasala, no? O yung hindi po tayo, magkakaroon ng tinatawag na pang-aabuso ng kapangyarihan, no? Kung tayo po ay naglilingkod po sa Diyos. Ano po ba yung pwede nating gawin, no? Ano po ba yung mga pamamaraan na sinasabi po ng Biblia? So, eto po may babasahin tayo mga kapatid, no? Dahil ang issue natin ay gawin natin ng may pag-ibig ang lahat ng bagay. Basahin natin yung yung mayroon pong okay, yung nakalagay po sa siguro po idugtong na lang natin yung yung Romans 12 po. Basahin ko po. Yung basahin po natin yung 12 verses 1 hanggang 4 po yata. Yun po. Tingnan po natin. Roma 12. Abang buhay Kristiyano. Opo, Ate Mabi. Basahin po natin yung Anong verse po? hanggang verse 3 po. Verses 1 to 3 po. Talatang 1 hanggang 13. Nakita niyo po, Ate Mabi? Sige po. Kaya nga mga kapatid, Sige. alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, Opo. banal at kalungkot-lugod sa Diyos. Opo. Ito ang karapat-dapat na Pagsamba sa Diyos. Tama. ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Opo. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip Tama po. upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Tama po. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Then, ang ganda po, no? Then verse 3, maganda. Sige, ate, sige po. Verse 3, Pastor, ito masasabi ko. Sige po. Kapag kasi hindi mo kayang gumawa ng mabuti, kung wala po talaga yung Pagkilos ng Diyos. Pagkilos ng Diyos. Opo. Kasi ganito yan para sa akin. Ang sabi dito, sa gayon, magagawa ninyo kung ano yung mabuti. Tama. Magagawa niyo kung ano ang mabuti. Kung meron siyang tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos, yung buloy yung Opo. ginagawa ko kasi, ang niyang mabuti na ikakasama ng kapwa niya yung gagawin niya. Opo. Tsaka may, yung yung unang pag-uusap. Di ba, Tim? May nakalagay po dyan ang sabi po yung connection po doon sa sinasabi nyo, Ate Ami, na ang sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Kasi po, ang kasalanan po kasi, kung pagbabatayan natin yung salitang kasalanan sa Biblia, ang ibig sabihin kasi ng kasalanan, mga bagay na labag sa Diyos na ginagawa ng tao. Di ba? Araw-araw ang tao lumalabag sa marami ting nilalabag sa pangmoral, pag-espiritual. Ito po, ang panawagan ng Diyos dyan, particular kasi, makikita nyo po, sa mga anak ng Diyos na ka-address Ate Mabi, Ate Ami, di ba? Yung verse. Sa lahat na nakakakilala sa Diyos. Opo, sabi rito, Kasi yung mga hindi po to sa lahat, yung Opo. utos. Opo. Hindi ito, actually ito ay para sa mga talagang may pananampalataya Tama, sa opo. Diyos. Na para ma-preserve niyo yung sarili niyo. Tama. Hindi makakaiwas ka sa pagkakasala, Hmm. sa yung alam mo yung kasalanan. Opo. Na talagang magagawa mo na Hmm. makasakit ka ng kapwa mo,
ibang tao, Tama po. pwede mo gawin yun sa sarili mo. Kumbaga, Ate Ami, ito yung sa mga may alam, Ate Mapik, di ba? Sa mga may alam, parang sa engineering, pag nagbigay ako ng instruction, di ba, sa engineering, alam ng mga engineer yun. Alam nga naman yung hindi mga engineer, magsabi ako, di ba? Ito yung instruction ko. Hindi naman nila alam yun. Ano sinasabi? Parang yun, kaya sabi nga natin, anak, yung kuryente, anak, ayusin mo. Opo. Sabi doktor yun ko. Sabi nga, tito ko, inay, ako po ay doktor. Yung sa kuryente, hindi ako marunong. Opo. Sabi nga gano'n. Mamamatay ako sa kuryente, sabi niya gano'n. Kaya, hindi ko gagawin at hindi ako marunong. Ganun ako mamamatay sa kuryente. Totoo, kung nangyari sa kanya, alam niyo, Pastor, bumaha. Naku, Ang sakit nandito, inabot na baha. inabot ng tubig. Tinanggal niya sa sakit din, kuryente siya. Ay, kasi gumagapang Hindi sa pa pala tubig. niya, ang ginawa niya, hindi pala niya binaba yung Yung fuse. flash flood. May flash flood, Pastor. Siyempre, yung flash flood, hindi naman alam ng miracle na may flash flood din sa lugar mo. Siyempre, hindi nakababa. Nasa inyo na yun, pag hindi binaba ang fuse, nandyan pa yung fuse niyo. Yung tubig, makuryente ko yung fuse. Makuryente, hindi siya namatay. Namatay talaga, Ate Ami. Namatay talaga siya. Ay, grabe, ano? Pero naisulit ko sa ospital kasi di. Kasi matindi yung pagkakaano. Ano siya, most outstanding doctor of the Philippines. 5 sila. 5 silang most outstanding doctor of the Philippines na pastor, inanuhan sa Manila, Opo. Manila Hotel, inawardan. Alam mo, pastor, top cardiologist pa siya, yung sa puso. Pero yung pastor, kung nakuryente siya, ilang nangyari sa kaya kahit naroon patay siya, ina-award din siya. Kasi nagtapos siya sa UST. Pero pinag-aaral siya sa Amerika. Pinag-aaral siya ng UST. Galing sa ng UST pala. Graduate po siya ng UST. Opo. Sayang si Doc, no? Ano po siya talaga yung outstanding cardiologist ng Pilipinas. Nung tuloy ko yun. Pero sabi niya, mamamatay ako sa kuryente kasi hindi siya marunong. Hindi niya kapokte yun. May mga tayo na hindi natin maintindihan kasi hindi yun ang ating profesyon. Opo. So, dyan sa Bible study na sinasabi natin, may kahit isiksik mo lang isiksik ang salita ng Panginoon sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Wala, opo. Ang mga tao na nag-o-open mo niyan ay ang Panginoon. Yung mga may alam. Kung yung taong sinasabihan ng salita ng Diyos, Opo. iligtas nila ang kanyang puso. Kung sinasabi ko sa ating mga kasamahan, kung sana ibinubukas lamang nila ang kanilang Maintindihan puso nila. sa salita ng Panginoon, sa papalaan sila ng Kaya Panginoon. Yan na totoo. Kasi hindi kaya ko hindi Totoo po yun. Pagbibigay sila ng Oo. oras sa Kasi, salita ng Diyos. ang punto dyan- Sila susi eh. Opo. Kasi yun, di ba, Ate Mabi nga sabi nga ni Pablo, ibigay nyo ang sarili nyo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Ang pinagsasabihan ni Pablo, yung mga Kristiyanong totoo na, kumbaga yung mga may alam. Eto, hindi to mauunawaan ng mga taong nasa mundo. Yung mga tao na walang interes sa Diyos, walang interes sa Ano yung pastor si King pananampalataya. Ano Mahirap. lang worship eh, pero ayaw niya lang bigyan ng panahon. Panahon. Sayang. Opo. Sayang pala. Di ba kung kumakanta tayo ng praise and worship, kumakanta siya kasi sabi ko, alam niya yung mga kinakanta, so ibig sabihin nakakadali na siya sa mga gawain. Alam niya kung nabubuhay. O yung mga anak niya, pinapati niya sa mga, pag nagpapatawag ng mga bata, Opo. na mag-ano, mag-ipot-ipot. Nag-iingay siya kapag may sinasabi, nag-iingay. Nag-gano'n siya. Oh, sayang. Ayaw niya lang i-open, lagi sabi ko, mag-pray ka ng panahon. Kasi mami, pag hindi ako naghapo na buhay, wala akong ibabayad sa CCTV. Sabi ko, i-reserve mo yung notice. Sinasabi ko sa kanya. Okay. 20 minutes, di ba, Ate Mabi? Ilang 20 minutos. Oras lang. Oh. Saglit lang. Saglit lang. Sabihin mo lang doon sa ano mo, mamaya pupuntahan kita. Babalik ako. Kapalik ako. Unahin yung salita ng Panginoon, may blessing siya. Iba ka nakamahit sa kanila, hindi katoliko. Ako katoliko ako. Pero Hindi naman po relihiyon ang nakamahit sa pinag-uusapan. Hindi po akin, relihiyon. salita ng Diyos, mapag-aaralan ko. Tama, opo. Kasi may Biblia ako, Tama. bibihira kong buksan. Sabi ko nga sa kanya po kasi, Wala pong ate, relihiyon. sabi niya, ate, saan niya gano'n? Hindi pa rin ako pinababayaan ng Panginoon, nakahulog pa rin ako. Oo, pero kailangan bang maghirap ka bago ka maghulog? Kaya hindi ka naman inilipas Ay, ng ganun ba religion sinasabi mo sa eh. Tama, kanya? opo. Oo, Tama po. ginagabayan ka ng Panginoon kasi sabi niya ako kasi, sige, sige, papag-pray kita ganyan. Ate, sabi niya,
pa rin ako pinababayaan ng Panginoon, nakabayad pa rin ako ng Ayan, pagbibigay biyaya. at ni Maribel. Oo, Kasi tama pinipili naman. namin kayo. Pero sabi ko ganun, kailangan bang maghirap ka bago Makabayad. ng bayad? Sabi ko, umattend ka ng Bible. Kasi pagka umattend ako, hindi na ako makaka-service. Saglit lang. Sabi ko sa kanya, bigay ka ng panahon. Kasi, pagkakaroon ka ng panahon. Tama po. Kasi yung binibigyan natin ng panahon, yun yung nagbibigay ng biyaya sa atin. Amen. Diba? Ate Ami, opo, yun. Dapat inisip niya na ang nagbibigay sa kanya ng customer ay si Lord. Opo, si Lord po yan. Walang iba. Bigyan niya, once lang yun a week. Yan ko na lang yung panahon na mag-aaral sa nila. Wala pong ibang- Inukulit ko talaga yan si Kim dahil nasasaktan ako na nakikita ko ganyan ang buhay niya. Gusto ko talaga siyang umangat. Amen. Para naman kahit pa paano yung mga anak niya hindi kawawa. Kasi yung mga anak din niya pag andito pinapakain ko yan. Opo. O di kung maganda buhay na niya, di hindi ko na-obligate kainin yung mga anak niya, diba? Opo. O kaya gusto ko umangat ang buhay niya. Ayaw ko na. Ako hindi ako maingit sa katawan. Pastor. Ganda Pag po. gumanda ang buhay nila, masaya ako. Masaya talaga ako pag gumaganda ang buhay nila. At least, hindi na nabibigat ang dibdib ko, nakikita ko yung itsura nila. Sabi niya hindi siya maibig. Yung ano pa sa isa yun sa qualification ng pag-ibig ng Panginoon eh. Hindi talaga yun, yung natutuwa ka Opo. sa pagunlad ng iba. Natutuwa ka na yung iba ay umaangat. Opo, totoo sa akin Isa yun. yan ang qualification ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi sila ang love. I-discuss din naman sa love is not jealous. Tama. Hindi po. May natutuwa ka kapag ka may umuunlad na iba. Pero may mga tao po na Naiingit, nagagalit. may umuunlad ka. Parang ano pa sorry. Nagagalit sila. Nalagag sila sa iyo. Sabi niya, nung hindi ba kabayan, sabi niya, sana maghirap ka. Pero sabi niya, pero paano ka habang maghihirap eh? Wala ka namang problema sa, pero naisip niya rin. Hindi naman. Hindi naman sa marami akong pera. Siguro, hindi masama kasi yung pagkatao ko eh. Kaya sinasabi ko sa lahat ng mga tao, hindi ako perfecto, pero alam ko talaga sa sarili ko na hindi masama ang pagkatao ko. Opo. Kagaya na lang to, pastor at namatay yung matagal na kami magkakaibigan. Mababait sila. Lalo yung asawa niya, nung andun ako sa school, lahat ng utos ko sumusunod. Lahat ng mga tao doon sa akin, nakikinig kahit hindi ako may-ari ng school. Okay. Bisita lang ako ni madam, kaibigan lang ako ni madam. Pero itinuro nila akong bilang pamilya. Di magandang samahan namin. Eh nagpakamatay yung lalaki, yung 27. Sabi nila, sa Lunes na lalakarin yung mga dokumento. Bago dumating si Lunes, sinabihan ko yung kapatid. Sabi ko, Beng, sabi ko, Beng, sabihin mo kay Lita, sasamahan ko siya maglagap ng mga dokumento kung hindi siya marunong. Hmm. So, noong Lunes, tinawaran ko. Pero nag-i-start na yung hika ko. Malalang hika ko talaga noon. Oh, bakit ko siya iindihan? Kahit na may nararamdaman ako, kaya ko pa naman siguro maglakad, sumama ako. Magmula noong Lunes hanggang noong Merkules, tinamahan ko siya. Lahat, hindi ko siya iniwan, lahat ng dokumento tinapos ko. O, di ba? Kasi, love ko sila eh. Kasi nakita ko rin yung pagmamahal nila sa akin eh. Bakit sa kunting tulong ko, bakit hindi ko kaya ibigay kung kaya ko naman? So, tinulungan ko siya. So, sa awan ng Diyos, kahapon, lahat tinapos namin. Napabilis yung mga proseso kasi marunong ako. Alam ko rin mga dokumento kung anong mga iyakamon, kung anong mga dadalhin. Sana. Nung namatay yung asawa dyan, nilatag namin si death certificate sa ospital. Kumuha kami sa barangay ng barangay indigency, barangay certification. May SSS po, no? Oh, hindi pa namin nalalakad. Pumunta kami sa City Hall, punta kami sa Kadiwa, pabalik-balik kami. So, sa awa ng Diyos, kahapon na, sa awa ng Diyos, natapos lahat. Naihingi ko na siya ng solicit kay Janet, nahingi ko na siya ng solicit sa DSWD ng San Jose, nahingi ko na siya ng solicit dyan sa Starboy. Yung kay Gob, may kukuha na lang na tao doon, inanda ko yung mga dokumento. O di mabilis yung proseso, kasi kung siyang, kasi may nakikita kami doon, ba't walang ganito? Ganito sila.
ba't walang ganito? Agilap sila. Hindi kagaya sa amin, buo na siya na isasabit na lang namin. Hindi na mahirapan yung pagkakataon Kumbaga sa parang amin. alam nyo na Oo. kung ano yung dapat Kasi ipasa. Marami na kasi ako, gawain ko kaya noon pa yun. Hindi pasok ko senior. Marami na akong tinutulungan dito mga senior. Kaya sabi nga ng mga ang bait ko raw, di ako senior. Kasi nanghihinayan ako doon sa ayuda na hindi naman manggagaling sa akin na makakarating ko sa dapat pagbigyan, di ba? O sa pamamagitan ko, di makakarating yung ayuda sa kanila. Masaya na ako doon. Kaya ako talaga, kahit kagaya sinabi ni Marnele, siguro hindi magkakatotoo yun kasi hindi masama pagkatao ko. Saka siya, hindi ko siya nilait. Sinabihan ko lang siya ayon doon sa mga binitawan niyang salita. Wow. Ibinalik ko lang yung pangako niya sa akin na Huwebes. Ganito ay nakatatlong pangako na. O di natural, magsasalita na ako sa kanya. Tapos magbabak siya ng mga gano'n. Eh hindi ko na kasalanan yun, siya na magdadala yun. Wala naman kung ginawang hindi maganda sa kanya. Opo. Sinabihan ko lang kung ano yung mga proseso. O, tama naman yung mga sinabi ko. At nabasa naman lahat ng membro. Wala naman ko sinabi kung hindi maganda sa kanya na nilait yung pagkatao niya. Nalala ko, sumabot pa si Pastora, nalala talaga si Pastora sa sabi niya. Kaya ang haba ng paliwanag ng Pastora. Oo, nagpaliwanag siya. Oo. Sinabi niya na, okay, ano nito, tungkulin yung ganyan, ganyan. Pero lang ba yun? Parang yung paliwanag niya, na, si Marnele, huwag magalit sa akin. Opo. Bilang partner, karapatan kong magsalita ng gano'n sa kanya. Kung naintindihan niya, yung paliwanag ng pastor. Pastor, Pastora. ang tanging secret talaga dyan para nakita ko ayon sa ating pinag-aaral yung tumuloy puso mo sa Panginoon. Kasi pag hindi may kang gusto mo kahit, di ba sabi dyan, kahit makapagsalita ka ng language ng angel. So, ibig sabihin guys, basta ka lang basta magsalita ng Panginoon. Pero hindi mo iyak, may love. Yung love ka. Hindi mo kayang gawin ng pagmamahal ang isang bata. Talagang dapat ang application ng salita ng Panginoon i-open ang tao yung puso ko. Kaya, ano ko yun kasi, ganun talaga yung pananais ko na May iba kasi nandito lang pero sarado pa lang Ay, ano. ang isa pa, magpakatotoo ka. Sarado, opo. i-open mo yung yung heart mo na tanggapin mo ang salita ng Panginoon. I-welcome mo sa puso mo sa Saka yung, Lord. ang totoo niyan, magpakatotoo ka. Huwag kang yung, ayun, marami kang burluli sa katawan. Ako, yes or no lang ako. Wala akong maybe. Sa ating Linda at Jensen, ay kaya po nalilig ko sa kanya. Ang asawa niya ay namatay. Pero yung boy pastor, ibay ko nang sa akin, sa ating Linda. Kaya siya... Byuda na ba yun? Opo. Patay na pala sa Opo, Sa namatay. member siya ng Bunagel. Christian po siya. At ang Patay na pinanto pala niya sa sa akin, Kala ko ang asawa niya, talagang bubugog, sapa, lasinggero. Pero nakakilala sa Panginoon. Nung nakakilala sa Panginoon, nagbago. Dahil nagbago siya, nakita niya ang pagbabago sa buhay ng asawa niya, nakasunod siya. Ayun, nung nakasunod siya, ito naman, nananaguda siya, hindi niya pinagpatuloy. Kaya sabi ko, sila yung mga target ko na talaga na pagpatuloy mo kayo yung kasi nila na ang Panginoon sa inyo. Open nila ng Panginoon. Kasi nag-start na sa inyo. Tapos, ano po, kahit sa tingin, diba, ating Linda, Jensa, kahit ano yung pangingaya ko kasi if you love Jesus, hindi ka manghihinawa ng makinig ng salita ng Panginoon, palagi niya mag-welcome sa iyo. Palagi niya siyang dapat na yung kagaya niya yung laging alam mo, ano gawain? Kasi yung gawain ng pahalagahan nila ang gawain ng Panginoon. Yan, ipapapakita ng pag-ibig nila sa Diyos. Doon lang sila magkakaroon ng pag-ibig sa kapwa. At doon lang nila magagawang gawin ang pagmamahal kahit ang pagbabayad sa CCTV. If i-open nila yung kanilang puso sa kanila. Kaya basta huwag tayo magsawa. Opo, totoo po yan. Kasi sabi ko ba Yes, Ako naman, kaya ito po ako, yung ano, ayoko sana mag-Bible study kasi nga, nahiya ako.
ako ng kubo. Kami makakadistract ako kasi sabi ko, baka next week na. Pero, Dahil alam ko, ako lang naman dahil nagpaalam ko si Binti ang aalis. Sayang ano, na yung mga oportunidad kasi na... ang ganda kasi ng topic ngayon. Ang ganda ng topic ngayon. Ayoko rin kasi namimiss natin yung topic. Every week. Kasi maganda yung topic ng everyday na CCTV. Kagaya ngayon, ang topic natin ay gawin ang lahat ng may pagmamahal, may pag-ibig. Gusto ko talaga na ang lahat ng member ng CCTV, nakita nila, alin ba yung ba ng CCTV sa buhay nila? Hindi na basta magpa-open. Ito na, lumalim ang kanilang pananalig sa Diyos. Sinasabi ko naman sa kanila, Ibang ang CCTV, CCTV, hindi yan basta hindi nila priority ang pagpapautang. Ang priority nila, laganap nila ang salita. Tama po. Secondary na lang yung pautang. Tama po. Sinisip ko sa mindset nila yun. Ewan ko, ba't hindi na pastor? Bagay, ano po yan, Ate Mapik? Ano tawag dito? Ano yun yung kasabihan? Gusto mo rin bigyan ng pinggang plato, gusto sa bao. Ano yun? Di ba, Ate Mapik, alam mo yun? Oo, may mga ganun. Kahit anong pilit mo sa pinggang ginto, Gusto pa nila sa gusto niya sa bao. Sayang. Sayang talaga. Namimiss nila. Pero huwag tayo maghinawa. Opo. Patuloy tayo. Lagi na sila pag-pray kasi someday, maintindihan nila. Kaya nga sabi ko kay ate, sayang ang buwan doon. Pero, sabi nga ni ate Maribig sa akin, ni ate Ani sa akin, yung ministry dito sa bahay ni ate, huwag daw natin isunto. Kasi, sa ngayon, ito lang, parang, yun lang, pero then, stage na kami ko kanina. Pagtsagaan ko yun. Pagtsagaan mo natin sa mga. Kaya kung kailangan na minsan magkaroon na talaga sa mismo sa loob ng bahay nila na kung sila bisitahin natin sila pastor sa home nila magkaroon tayo ng time sa Byuda na pala si ano, hindi ko alam. Byuda na pala. Patay na pala ang asawa. opo kasi lang sa Pero bakit? Dikit na dikit pa siya. Yung mga anak ko dito. May mga trabaho naman po yung mga anak na. lagi kasi siyang marami po Tapos, yan. Mismanagement ng mga mismanagement ng resources diba sabi ito kapag kaayaw mong mangutang di ka na gano'n savings tayo ng savings Hindi naman necessity, ba't oo? hanggat may utang maliit pa rin. Ako naman talaga, mangungutang ako if may alam akong pambayad. Priority, ano ko talaga sa mind. Pag wala akong, Pero kung hindi mo alam pagkukunan kung saan. yung bahala na bukas, Mahirap yun. wala sa isip ko yun. Kaya mangungutang ako, alam ko may pagkukuha na akong pambayad. Kasi sa totoo lang, lumaki akong ganito, na tumanda akong ganito. Siguro madalang sa kamay ko yung pinag-utangan ko ng tao. Saka kung mangutang man ako sa mga kadugo ko. Pero, pag sinabi kong Lunes, bago Lunes or Monday, mark my word ako. Kaya doon din sa mga nangangako sa akin, kung minsan nagagalit ako. Basta huwag ka na lang mangako kasi inaasahan ko yun. Kasi ako, pag nangako ko, ginagawa ko talaga eh. Ikaw, huwag ka na lang mangako. Sabi mo, iabot ko na lang kung kailan ako maluwag. Hindi kita asahan. Pero sinabi mo, Merkules, natural. Pero kung hindi naman ako may pet, tatapusin ko yung mag-apon ng Merkules. Pinabukasan ko yung tiyantan. Kasi hindi mo tinupad yung Merkules na pag-apon. Talaga ako, hindi ako nangungutang na bahala na bukas. Kasi nahihiya ako sa tao na mangangako ako ngayon. Bukas mangangako na naman ako. Bukas ayaw ko ng gano'n. Wala na akong mukriharap. Hi, ate. Okay, salamat po. At tuloy po natin sa susunod po na linggo yung ating pong pinag-aaralan mga kapatid. Sana sayang. Maraming pagpapala ang Diyos sa ating nakalaan. Di ba, Le? Ang sikim palalo ko yung pinupulit. Sinildirect din, wala na sinildirect. Yan ang mga gusto kong maayos ang mga buhay nila. Sige, pag-pray natin. Ating mga. Amin, pray tayo sa Kasi pining pala, ano dyan eh. Opo. Yung matanda pala, nakalimutan ko. Umuwi na dyan eh. Nandiyan na po ba si Sige, In? isama natin siya. Next week ko tawagin ko. Opo. Tawagin naman. Sige. O sabi niya po kasi, pag after lunch daw, pwede daw siya. Yung matanda, Timabi. Kasi si Clea, yung byuda rin. Yung pinag-Bible studyhan namin minsan, no? Hindi. Hindi pa ba yan?
ay iba pa pala ito. Iba pa yung matanda, no? Yung dating tatlo sila, si Minda, si Pilea, saka si Mildred. Ah, Na nagbabay ng stand tayo. Tapos namasukan. Eh, hindi nakaka-attend. yun nagtitinda ng mangga? Sino ba Yun yun? ang tinda ng mangga. Yun. Yun. Natatandaan ko. Sige, pray tayo po. Dakilang Ama, panalangin namin ang CCT, patuloy niyo pong gamitin na maging daluyan ng biyaya. At ang mga partners po namin, nawa Ama, ipaisip niyo po sa kanila ang kahalagahan po ng pakikinig sa inyong salita upang ang pagpapala po ay dumating sa buhay nila. Nawa Ama, wag namin baliwalain ito dahil napakahalaga po na kami ay nakaugnay sa inyong biyaya. Ganun din po si Ate Mabi Kama. Dalangin namin na ang kanyang karamdaman po ay gumaling sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at maging okay ang kanyang pakiramdam sa darating ng mga oras at araw mula ngayon. Pagpalain niyo po Ama ang tahanang ito na bukas po para ipaglingkod ang inyong salita. Huwag niyo po silang pababayaan at ganoon din po si Ate Ami at ang mga kasama po namin sa CCT, samahan niyo po sila. We are asking for your favor, Father, sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dinadala. Amen.